Hindi niya mapigilang mas lalo itong ibigin ngayong nasa pinakamahina itong estado ng buhay nito dahil sa pagkawala ng ama. Naiintindihan niya naging reaksyon nito dahil sa labis na lungkot at pangungulilang nararamdaman. Walang ibang iintindi dito kundi siya at gusto niya siya ang pinakaunang tao sa mundo na makakaintindi dito ngayon. Mahal kita. Usal niya. Kumunot ang noo ng dalaga na tila hindi maintindihan ng kanyang mga sinabi. Ha? Bakit mo sinasabing mahal mo ko? Takang tanong nito. Mabait siyang napangiti habang nalulungkot ang kalooban. Hindi niya akalain na magtatapat siya dito ng pagmamahal ngunit hindi nito maintindihan iyon. Siguro yun ang kapalit ng mga araw na nasaktan at napaluhan niya ito. Umiling at muling humalik siya sa noo nito. Tara na, kumain na tayo bago tayo umuwi. Laking pasasalamat niya nang hindi na ito tumutol pa, kundi tumitig lamang sa kanya hanggang sa makabalik sila sa malaking bahay. Napatayo si Naval at Leo nang makita sila at akma magsasalita ang mga ito ngunit umiling siya. Tumulong sila sa pagkainan at inasikaso niya ang pagkain ng dalaga. What do you want to eat, Lil Kitan? Ang bawat galaw ay may pagsuyo, pag-iingat at pananantya. Gusto niya maging mahinahon sa harap nito upang hindi ito lumayo sa kanya. Nilangon niya ito na nakatulala sa dining table at muli na namang pinipiga ang kanyang puso habang pinagmamasdan lumuluha na naman ito. Ang bawat pagpatak ng luha nito ay tila patalim na pumapatay na naman sa kanyang kalooban. She's his safe haven and he wanted to be her peace at her state right now. Tatay ko. Mas lalong lumakas ang hagulhol nito habang niyayakap ang sarili at nakatingin sa kawalan. Inilapag ni Sais ang hawak na plato sa sink bago muling lumapit kay Alana. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na ibinulong dito kung gaano niya ito kamahal. Nandito lang ako palagi sa tabi mo, kahit na anong mangyari. Hindi kita iiwan tulad ng paulit-ulit mong pagtanggap sa akin. Hindi na niya pinigilan ang luhang, nagpupumilit na lumabas. Kanina niya pa iyon pinipigilan dahil ayaw niyang panghinaan ng loob sa kalagayan nito ngayon ngunit hindi na niya mapigilan ang sakit habang nakikita itong nasasaktan. Ako ang magiging sandalan mo't kagalaw para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. I love you, Lil Kitan. Wala siyang sagot na natanggap mula rito ngunit pinipilit niyang pagaanin ang loob dahil alam niyang mahal siya ng dalaga. Ang pagmamahal niya dito ang panghahawakan niya. Hindi ka pwedeng magdesisyon para sa kanya. Hindi mo siya kaano-ano. Tutol ng kanyang pinsan nang sabihin niya ang kanyang plano na dalhin sa Alana sa Maynila. Gusto niyang ilayo ang dalaga sa lugar upang mabilis nitong makalimutan ng lungkot at malibang sa syudad. But she's my fiancé. Kumunot ang noo nito. Fiancé? Kailan pa? Hindi siya nakapagsalita dahil sa tanong nito, dahilan para mapangisi ito. Para ka talagang mga kapatid mo. May fiancé ka na ikaw lang ang may alam. At humalakak ito. Nang makatulog ang dalaga matapos itong kumain na halos isang oras niyang nilibang at matyagang pinilit, ay agad din itong nakatulog kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin ng pinsan at ang matalik na kaibigan ni Alana. Stop laughing. I'm serious. Okay. Yes, she's your fiancé and I'm happy for you. But we can still deny the fact that she's not yours. Tumaas pa ang kilay na tila nangaasar. Nagtagis ang kanyang mga bagang at seryosong tumitig dito. She's mine. Pagdidiin niya. And whether you like it or not, I will take her to the city. Siguro nga, mas makabubuti sa kanya na umalis na muna dito para malayo siya sa lungkot. Dahil sa lahat ng parte ng lugar na ito ay sigurado maaalala niya sa tito. Sagot ni Valerie. Mugto rin ang mga mata nito dahil tulad ni Alana ay para na rin itong tunay na ama ang yumao. Pinulot ni Leo ang folder na inilapag nito sa single couch kanina at iniabot iyon kay Sais. Tulad ng utos mo, ay pinatas kong identification ng tatay ni Alana, pati na ang DNA nila. The result will be out next week. Malaking ibinayad ko upang mapadali ang resulta. Pero para sa akin, nagsasayang lang tayo ng panahon para doon. Dahil talagang tatay niya nasunog. Wala akong pakialam sa gastos dahil kaya kong ilabas lahat ng yaman ko kumpara sa kaligayahan niya. Ngumiti ang kanyang pinsan. Ako nang bahala sa pagpapaimbestiga kung aksidente nga ba nangyari o arson. Tulad pa rin ang utos mo. I know. Gusto kong tingnan lahat ng anggulo na nakikita kong pag-asa. Dahil nagbabaka sakali ko. It's part of my instinct. Anya.
former chemical specialist of FBI. Tumatango-tangon tugon ni Leo. Ako rin naman. Gusto kong paimbestigahan ang nangyari dahil hindi ko lang sila trabahador. Itinuturing ko na rin silang pamilya. Their family. Paniniguro niya. She will become my wife soon. She will be Mrs. Six Miller. And I'm sure with that. At yun ang susiguraduhin niya. Walang anumang makahadlang sa kanya sa kagustuhang makapiling ito habang buhay. Sa sandali nilang pagsasama, ito na ang naging mundo niya. And he won't allow someone to take her away from him. Buo na ba ang desisyon mo na dalhin siya sa Manila? Napalingon siya sa isa pinto ng silid na kinahigaan ng dalaga. Nakita niya nakatayo malapit sa pinto ang kanyang pinsan. Tumango siya. Yes, aalis na kami bukas. Wala talagang makapipigil sa iyo, ano? Napangisi siya dahil sa tanong nito. Ano nga ulit ang apelyido natin? Nagtataka itong sumagot. Of course, Miller. Exactly. May nagmahal na bang Miller na napapigil o napigilan? Wala. Sagot nito. As if you're asking for a stupid question. Nailing niya sagot at inayos ang kumot na nalukot dahil sa paggilid ng higa ni Alana. Hindi niya ito iniiwanan habang natutulog dahil natatakot siyang managinip ito ng masama. He knows the feeling of being haunted by nightmares and sadness. And he don't want her to feel alone. Gusto niyang pagkagising nito ay siya agad ang makikita nito. This is the least thing that I can do for her. Anya sa isipan. I'm just worried about you. Hindi biro ang magmahal sa isa. At alam mo yan dahil simula ng panganay niyo hanggang kay 5. Kapag nang mamahal ay sobra-sobra. And too much is no good at all. Alam niyang inaalala nito. Natatakot itong mabigo siya dahil muli na naman siyang babalik sa kalungkutan. Muli na naman siyang mawawala sa focus at muli na naman siyang dadalawin ng mga bangungot. Thank you for your concern, cuz. But I can cope with the consequences of loving her. She have done too much for me, and she's not even ashamed of confessing her feelings to me. And I think her sacrifices are enough for me to be tamed by her. Alam na alam niya ang pinapasok niya, kaya sigurado siya sa kanyang desisyon. Tapos na ako matakot sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. I will take the risk of being with her. She's worth the risk anyway. Napabuntong hininga ito dahil alam nito kung gaano katigas ang kanyang ulo. Kapag may desisyon siya, walang makababali. Sino man sa kanila. I'm not against about her being with you, or you being with her because I know that she's a good woman. A wife material. And she's far different from your bitches before. But my point is, well, I don't want to say this but I think I need to. Seryoso itong tumitig sa kanya. She's not in her good condition and we know that. Taking her to Manila without her consent is not right. Do you get my point? Hindi siya nakapagsalita dahil alam niyang tama ang punto nito. As being selfish but he just want her to skip the cruelty of life here in the province. Tumango na lamang siya. Kahit na ang totoo ay wala pa rin magbabago sa kanyang desisyon. Alam niya ay kabubuti ng dalaga na pansamantalang lumayo muna sa lugar na ito. I'm being selfish, I know, but moving to Manila is just temporary. We still come back here once she's finally moved on about the death of his father. Sagot niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Fine. Do whatever you want. Just call me if you need anything. Pagsuko nito at umalis na ng silid. Palagi niya naasahan ang tulong nito dahil kahit labag sa loob nito mga desisyon niya, mas matimbang para dito ang pagiging magpinsan nila. Tulad ng kanyang desisyon, kinabukasan ay agad niyang inayos sa mga gamit nila pati na rin ang mga damit na binili niya para sa dalaga. Dahil sa nangyaring sunog, ni isang gamit ay walang natira dito. Sir Six, nakalanding na ho ang helicopter na gagamitin niyo patungong Maynila. Napatingin siya sa bodyguard ng kanyang ina na siyang sumama sa pagdala ng tinawag niyang helicopter mula sa syudad. Dalhin mo ang mga gamit na iyan at susunod na kami. Mabilis naman itong sununod ang kanyang utos. Napabaling siya kay Alana na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Sandali lamang itong nagigising at kapag nangyayari iyon ay puro iyak lamang ang ginagawa nito habang yakap-yakap ang urn na pinaglalagyan ng abo ng ama. Lil Kitan, we will go to the city. Bulong niya rito kahit alam niyang hindi siya nito maririnig. Napatingin siya sa urn na yakap-yakap pa rin ito. Dahan-dahan niya iyong kinuha sa dalaga at puno ng pag-iingat niya itong binuhat sa kanyang mga bisig. Ako na magdadala ng urn dahil siguradong hahanapin niya agad kapag nagising siya.
Tumango siya kay Valerie na kapapasok lang sa silid, kasunod ang kanyang pinsan. "Can I borrow a cup and a blanket?" Tanong niya sa pinsan. "Yeah." Mabilis ito lumabas at pagkabalik ay dala na ang hinihingi niya. Isinuot niya sa dalaga ang sombrero at ang kumot ay ibinalot niya sa katawan nito na tila isang sanggol. "We're going," anya. Naglakad siyang palabas ng malaking bahay kasama ang mga ito habang karga pa rin ang dalaga. Maingat ang bawat hakbang niya upang hindi ito magising o umiyak. Naging maayos ang kanilang biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang mga magulang. He owned a penthouse and condominium pero hindi iyon makatutulong sa ngayon. Dahil distraction ang kailangan ng dalaga at kung silang dalawa lamang ay mas lalo itong kakainin ng katahimikan. "Mom, they're here!" Sigaw ni Shete na siyang sumalubong sa kanilang pagdating. Agad na nakita niya ang mga magulang na galing sa dining nila. Nag-aalala itong lumapit sa kanya at nakatingin sa dalaga. "Kumusta ang lagay niya?" Tanong ng ginang. "She's fine, Mom. Ang kwarto ko po ba ay nalinis na?" Inayos niya ang pagkakakarga sa dalaga ngunit nagising ito dahil sa paggalaw niya. Sa pagdilat ng mga mata nito ay agad na nagsalita. "Tatay? Tatay, nandito ka na? Bumalik ka!" Tuwang-tuwang sambit nito at mahigpit na yumakap sa kanya. Naluluhang tumingin sa kanya ang kanyang ina at pilit niyang nginitian. "Are you feeling good, little kitten?" Bulong niya rito. Nanlaki ang mga mata nito nang mapatingin sa paligid at bigla na lang na nagsisigaw. Itinulak siya nito at nagpupumilit na lumayo sa kanya. Pinagsasabunutan siya at pinagkakalmot. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang muka at mga braso. Tinanggap niya ang lahat ng pananakit nito at walang nagigireklamo. "Nasaan ang tatay ko?" Sigaw nito. "Anak!" Gimbal na sambit ng ina at akbay lalapit para pigilan ang dalaga pero umiling siya. "No, Mom. Don't come near her. Mas matatakot siya. I'm fine." Anya, ngunit ang inay umiiyak dahil sa nasasaksihan. Walang gumalaw ni isa sa mga taong nakamasid sa kanila hanggang sa matigil ang dalaga sa pagwawala at pagsisigaw at tanging pag-iyak na lamang ang ginagawa nito habang tinatawag ang ama. Naramdaman ni sa isang hapdi sa kanyang magkabilang pisngi at ang anit dahil sa pagsabunot nito pero imbis na magalit ay nakangiti siyang humalik sa pisngi at noon ng dalaga. "Napagod ka siguro sa biyahe. I will show you our room and I hope you like it, little kitten." Sabi niya na tila walang nangyari. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay yakap na si Seven at sa kapatid. "I'm fine. Don't worry about me." Bulong niya. Hanggang sa makarating sa kanyang silid ay panayang iyak nito at dahil sa pagod ay muling nakatulog. Maingat niya itong inilapag sa kama at pinunasan na mukhang luhaan na naman. Mariin niyang kinagat ang mga labi upang pigilan ang maluha. "Dad?" Napalingon siya sa pinto nang marinig ang boses ni Adele, ang kanyang anak. Pasimple niyang pinunasan ng mga luha at nakangiting humarap dito. "Anak!" Tawag niya rito. Isang araw lang ang naging pamamalagi nito sa asyenda upang bisitahin siya at muling bumalik dito dahil hindi sanay ang kanyang ina na malayo ang apo dito. Napansin niyang hindi maalis ang tingin nito kay Alana. "Is she crazy?" Tanong nito na ikinabiglaan niya. Umiling siya na makabawi at lumapit dito. "She's not crazy, anak." Inayos niyang headband nitong kulay pula. Napakakikay na bata. "Don't say or ask that question to someone because it's not good. Hindi mo alam na maaari kang makasakit o makatrigger ng negative emotions sa isang tao." Kinarga niya ito at inilapit sa natutulog na dalaga. "She's just sad. But why she's tulala tapos sumisigaw siya kanina at sinasaktan ka? Then another minute she's like a mute or crying." Hindi niya ito napansin kanina ngunit tila nakita nito ang nangyari sa baba. "Nagkasugat ka na naman po tuloy." Hinaplos nito ang pisngi niyang nasugatan ng kuko ni Alana kaya't napangiwi siya. "Ganun po ang mga patient ni Tito Seven sa hospital niya." Sabi pa nito. "Iba siya sa mga patient ng tito mo." Gusto niya ipaintindi ang sitwasyon nila ngayon. Matalino ito at alam niyang kahit bata pa ay makakaintindi na. "Maybe I misinterpret her actions a while ago. Kasi okay naman siya noong nakaaway ko siya sa asyenda ni Tito Leo." "Oo. So don't think that she's crazy. And don't ever tell her that word, okay?" Tumango naman ito. "Yes, Dad." Sagot nito. "She just wanted to be alone. Lagi mong tatandaan na kapag may napapansin kang hindi maganda sa isang tao ay huwag mo sasabihin. Lalo kung alam mo makakasakit ka dahil minsan
Ang simpleng salita para sa'yo ay kumamatay para sa isang tao. Always remember that, okay? Masuyo niyang payo dito na mabilis naman itong sinang-ayunan. Yes, Dad. I'll be good to her. Be good to all, darling. Anya. Ginusto niyang bumabaki at pinagbigyan niya. Tumakbo ang bata palapit sa dalagang natutulog at inosenteng tumingin sa kanya. Why she's here, Dad? I thought she wanted to be alone. Yes, but she's here because she's going to be your mother. Kumunot ang noon nito at alam niyang hindi iyon nagustuhan ng bata. But I don't want a mother. Tutol nito. But I want her to be my wife. Napangiti siya nang banggitin ng mga salitang iyon. Oh, did she ever told you that she wanted you to be her husband? Sumilay ang nangaasar ng ngiti sa magandang mukha ng bata nang hindi siya makasagot. It seems that you're the only one who wants her, but she don't want you. Is that so? Then I will make her wants me too. Sabay silang natuwa dahil sa sagot niya. So if you love Daddy, then you should love her as your mommy. No, Dad. Hindi ko na siya tatarayan. She looks like she's a tiger but turns out to be weak. Komento nito bago walang lingon na umalis ng silid. Nailing na lamang siya sa pagiging taklasan ng kanyang anak. A brilliant young lady indeed. Muli siya lumapit kay Alana. Ilang minuto niya itong tinitigan na payapang natutulog. Inayos niya ang kumot sa katawan nito bago siya tumabi sa pagkakahiga. Ginamit niyang una ng kanyang kamay na nakatalikod upang tanawin pa rin ang mukha ng dalaga kahit na nakahiga. Nagbalik sa kanyang alaala ang unang beses na nagkasalubong ang kanilang mga landas. Noong madulas ito sa kusina nila at malakas na nagsisisigaw. Namalaya na lamang niya ang sarili na nakangiti habang inaalala ang mga sandaling iyon. He's caught by her angelic beauty. The first time he saw her lying on the floor and shouting like there's no tomorrow. Sa tagpong iyon, unang nabuhay ang pagnanasa niya para dito. He's even having a wet dream about her lying in the same floor while he's on top of her. You should behave. Paalala niya sa sarili habang napapalunok dahil sa init na agad na nabubuhay sa kanyang katawan. Hinalikan niyang pisngin ng dalaga habang pilit na inaalis sa mga makamundong pantasya na meron siyang kasama ito. Yun din ang nag-uudyok sa kanya na ang kanin ito noong maligaw ito sa kanyang hotel suite. Sadyang pinagtagpo sila ng tadhana. Ang gabing iyon ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Being her first, that's the greatest gift he ever received in his whole existence. Hindi niya namalayang naiiyak siya sa pinaghalong saya at lungkot habang inaalala ang mga panahong masaya sila. Namimiss na niya ang mga ngiti ng dalaga, ang pagiging madaldal nito at pagiging palaban. Mahal na mahal kita. Umiiyak niyang bulong dito. Hindi na niya kinaya ang nag-aaway na emosyon sa kanyang kalooban. Sinubsob niya ang ulo sa balikat ng dalaga at doon umiyak ng umiyak. Taas baba ang kanyang mga balikat dahil sa paglalabas ng emosyon. Tahimik siyang nagdarasal na sana ay pareho silang maging matatag sa paglaban sa lungkot. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit na makalimutan mo na nagmamahalan tayo. Sambit niya habang patuloy sa pagtangis. I will be your rest. Nagising sa 6 na madilim na ang kalangitan at malamig na asimoy ng hangin. Malakas na rin ang huni ng mga kulisap at mga insekto. Kinapa niya ang dalaga sa kanyang tabi ngunit agad na napabalikos ng bangon nang mapagtantong wala na siyang katabi. Lil Kitten? Pagtawag niya ngunit katahimikan ang sagot sa kanya. Mabilis siyang bumaba sa kama at nagtungo sa banyo. Umaasang nandoon ito ngunit nanlumo siya nang hindi makita doon sa Alana. Don't, Lil Kitten. Don't make me nervous like shit. Hinalughog niya ang buong silid at mas lalong nilukob ng kaba dahil hindi niya rin makita ang urn ng ama nito. Lumabas siya ng silid at tinawag ang kung sino mang pangalang mabigkas niya. Patakbo siyang bumaba ng hagdan at hinalughog ang bawat sulok ng bahay nila. Mas lalo siyang nalulumo kapag hindi ito nakikita sa bawat silid na buksan niya. Mom? Dad? Seven! Sigaw niya matapos niyang puntahan ang garden. Diyos ko, 6 oras ng gabi, bakit sumisigaw ka? Nakita niyang pababa ang mga magulang. Ang kanyang ina ay aligagapang inaayos ang robe at ang amay nagsusuot ng reading glasses nito. Mom, nakita niyo ba sa Alana? Hindi ba't nasa kwarto mo kayo at natutulog? Napahilam mo siya sa sobrang frustration. Wala na siya sa tabi ko pagkagising ko.
Tinalikuran niya mga ito at lahat ng silid ng maid quarters ay kinatok. Kahit ang mga off-duty na mga security guards ay kinatok niya sa mga quarters. Bakit ho, Sir Sais? Tanong ng mga katulong. Nakita niyo ba sa Alana? May nakakita ba sa inyo na bumaba siya? Nang ang lahat ay umiling ay ilang ulit siyang napamura. Hindi niya ugali ang mandamay ng ibang tao sa sarili niyang problema pero ibang usapan ito. Mga walang silbi! Ang dami niyo dito sa bahay tapos ni isa, walang nakakita sa inyo? Galit niyang sigaw. Calm down. Sais anak, baka nasa garden lang. Saway ng kanyang ina. Umiling siya. No, Mom. Halos lahat ng bakanteng kwarto ay hinalugog ko na. At pati sa garden pero wala siya. Muli siyang humarap sa mga tauhan. Kapag may nangyaring masama sa Ma'am Alana ninyo, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Kapag napahamak siya dahil sa kapabayaan nyo, magiging kriminal ako. Dumadagundong ang galit na galit niyang sigaw bago malaki ang hakbang na pumunta sa labas. Kumilos kayo at hahanapin natin sa Alana. Sabi ng kanyang ama. Lahat ay naging aligaga sa paghahanap ngunit tila wala sa kanilang premises ang dalaga. Mas lalong nagliyab ang kanyang galit pagkarating sa mismong gate at nakita niyang natutulog ang guard na naka-duty. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang makitang bukas ang gate. Damn it! Hindi kayo binabayaran para magsitulog! Halos lahat ay pinagsisigawan niya sa sobrang galit at kaba sa isiping nawawala ang kasintahan. Pasensya na ho, sir. Naiiyak ang gwardya na paulit-ulit na humihingi ng paumanhin sa kanya. Akmang susuntukin niya ito sa galit ng pigilan siya ni Siete. Kalmado itong tumingin sa kanya. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Tara na, hanapin natin sa labas. Hinila siya nito sa nakaparada nitong Chevrolet. Wala siya nagawa kundi ang sumunod sa kapatid. Kuyom niya ang kamao na mahigpit na nakahawak sa seatbelt habang ibinababa ang bintana ng sakyan. Palingon-lingon siya sa paligid hanggang sa makalabas sila sa kanilang lupain. Malayo ang kasunod na bahay sa kanila kaya't mas lalo siyang kinakabahan dahil walang katao-tao ang lugar. Bababa ako, 7. Anya. Bakit? Naguguluhang tanong nito habang patuloy sa pagmamaneho. Itigil mo, bababa ako. Hindi ako mapapakali na nandito nakaupo sa sakyan mo habang nawawala siya. Huwag kang praning dahil hindi ka naman nakatunganga lang. Naghahanap tayo. Mas mariin niyang naikuyom ang kamao. Paano kung malagpasan natin siya? Mas mabuti kung maglalakad ako kasi maririnig ko mga kaluskos kung nasa dilim siya. Nailing na lamang ang kanyang kapatid at walang nagawa kundi ang ihinto ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba. Dumiretso ka sa paghahanap at tawagan mo ako kapag nakita mo siya. Anya. Oo na. At muli nitong binuhay ang sasakyan. Napabuntong hininga sa Sais upang pigilin ang takot na nararamdaman. Gustong-gusto niyang kastiguin ang sarili dahil sa kapabayaan. You're so stupid! Paninisin niya sa sarili. Lokitan! Sigaw niya. Hindi niya alintana ang paglalakad upang hanapin ito. Bawat sulok ng kalsadang dinadaanan niya isinisigaw niya ang pangalan nito. Napamura siya dahil nagsimula ng manginig ang kanyang kamay sa sobrang intensidad ng takot sa kanyang kalooban. Sa bawat paglipas ng minuto na hindi niya ito nakikita ay para siyang papanawan ng ulirat. Lokitan! Don't scare me, okay? I'm here! I'm here! Hanggang sa makarating siya sa mga kabahayan at kahabaan ng highway ay hindi niya ito nakita. Napasabunot siya sa sarili. Sari-saring negatibong ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Alana, my little kitten, please. Magpakita ka na. Natatakot na ako. Ang mabibilis na sasakyan ay mabilis na dumadaan sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin. Kahit abutin siya ng umaga, hindi siya titigil dahil hindi siya mapapakaling wala ito sa kanyang tabi. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at mabilis na tinawagan ng kapatid. Hindi na siya nakatiis at siya na agad ang tumawag dito. Nakita mo na? Tawagan mo sige, o si Angela. I-report mo na nawawala ang fiancé ko. Tom 7, hindi ako mapapakali. Tinawagan ko na silang lahat para tumulong sa paghahanap. Ang mga bodyguard ni Dad at Mom ay pinakalat na nila sa buong lugar. Kapag nakita siya, itatawag sa'yo agad. Huwag ka na mag-alala. Mahinahon itong sagot. Sa Troy, tinawagan mo na ba? Manggit niya sa pinsang maaasahan sa hanapan. Yes, but he's out of coverage. Nasa operation siguro. Fine, maghahanap ako ulit.
Pinatay niya na ang tawag at muling naghanap. Bawat taong nadadaanan niya tinatanong niya kung nakita ang kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang cellphone kung saan nakasave ang larawan nito. Halos mabaliw siya sa paghahanap. Minsan ay napagkakamalan niya ang iba na si Alana. Halos sumuko na ang paa niya sa paglalakad pero hindi pumasok sa isip niya na tumigil. Kahit maubos ang buong lakas niya, makita lang ito'y gagawin niya. Napahilamo siya sa mukha at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng dalaga. Kitten! Please naman, magpakita ka na. I'm worried. Bulong niya. Natigil siya sa paglalakad nang mapatapat sa isang grocery store. Kumunot ang kanyang noo nang mapatingin sa babaeng nagpupumiglas habang hawak ng guard. Para siyang kerosene na lumiyab sa galit dahil tila nasasaktan ng dalaga. Tumakbo siyang papasok sa loob at walang sabi-sabing pinagsusuntok ang gwardya. Nagkagulo ang mga tao at dinig niya ang tili ng dalaga. Damn you! You don't have the right to hurt my fiancé! Hindi niya ito tinigilan hanggang hindi pumuputok ang uso. Gago! Pupatayin kita! Sigaw niya. Tama na ho. Inawat sila ng mga tao pati na ng ibang bantay sa store ngunit hindi siya nagpapigil. Napahinto lamang siya nang marinig ang boses ni Alana. Hinahanap ko lang naman si tatay. At pumalahaw ito ng iyak. Mabilis siyang humiwalay sa gwardyang nakahandusay sa sahig at mahigpit na niyakap ang dalaga. Little kitten, stop crying. I'm here. Bulong niya. Pinaghahalikan niya ang noon nito sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay nakita niya ito. Yakap-yakap pa rin ito ang earn ng ama. Lumapit sa kanila ang bantay ng grocery store ayon sa suot nitong uniform. Sir, asawa niyo po ba ang babaeng yan? Sinaway lang siya ng guard dahil kinain niya ang halos 3 box ng Goya sa chocolate section. Sinaway? Sinasaway ba yung hinihila niya at mahigpit na hinahawakan sa pulso? Hindi siya nag-iisip na nasasaktan ng fiancé ko. Madiing sagot niya. Nagtagis ang kanyang bagang nang makitang namumula ang pulso ng dalaga. I will sue you for physical injury. Pero sir, hindi naman ho sinasadya ng guard namin. Pinigilan niya lang ho ang fiancé niyo dahil gustong umalis nang hindi nagbabayad. Sagot nito. Nagkasalubo ang kanyang mga kilay sa sobrang inis. Bakit? Magkano ba nakain yung chocolates? Gusto mo bayaran ko ng doble? Triple? O bilhin kong walang kwentang store niyo? Hindi ko ho sinasadya. Agad niyang pinutulan sa sabihin ng gwardya ang pinupunasan ng dugo ang uso. Sinasadya man o hindi, mali na manakit kayo ng tao. Hinaplas niya ang buhok ng dalaga na hinihila ang kanyang damit. Yes, little kitten. What is it? Tumigil na ito sa pag-iyak at nakangiting binuksan ang dalang urn. Napangawi siya na makitang ang laman nitong abo na halos kalahati lang ay puno na ng kisas chocolate. Gusto mo? Ang sarap-sarap. At nagbukas ito na isang piraso at isinubo sa kanya. Kinain niya yun bago muling humarap sa mga kausap. I will pay for all the damages. Bibiling ko lahat ng mga chocolates na meron kayo at may mga tauhan akong kukuha noon dito. Matapos niyang sabihin ng mga iyon ay inakay na niya si Alana palabas ng store. Little kitten, wala bang masakit sa'yo? Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Napatingin siya sa paa nitong walang sapin at puno ng alikabok. Naiiling siyang hinubad ang suot na sando bago lumuhod sa harap nito. Pupunasan natin ang mga paa mo. Baka may sugat at may infection ka. Tulad ng sabi niya, pinunasan niya ang mga paa nito at nang masigurong malinis na ang mga iyon ay kinarga niya ito na tila bata. Ang sobrang takot at kabang nararamdaman niya kanina ay agad na nawala pagkakita sa nakangiti nitong muka habang magilaw na kumakain ng chocolates. Ayos na? Napatingin siya sa nakaparadang mga sasakyan sa harap ng store at nakita niya ang buong pamilyang pare-parehong suot ang mga pajamas at halatang kulang sa mga tulog. Bagsak ang mga balikat ng mga ito habang diretso ang tingin sa kanila. Napangisi pa siya na makita si Cinco na nakasandal sa balikat ng asawa nito tumihilik. I found her. Kaya pwede na kayo magsiuwi. Salamat sa tulong niyo. Sagot niya sa tanong ni Seven. Mabuti naman. 10 oras ng gabi nabubulabog itong si Bunso. Dahil nauulol ka daw. Babalik na kami sa bahay dahil ang mga bulilit ay walang bantay. Natatawang sambit ng kanyang kuya Second. Bakuran mo lagi para hindi makaalis. Payo ni First. Mabuti lang naiintindihan ka namin. Sabat ng kuya Third. Maintindihan niyo dahil pare-parehas kayo. Nagkakatalo na lang kung sino ang mas nauulol. Natatawang tugon ng kanilang ina. Nagtawanan din ang kanilang mga asawa.
Salamat sa inyong lahat. Lahat ay nagsialis na habang siya'y sumakay sa sakyan ng bunsong kapatid matapos sabihin sa tauhan ng mga magulang na dalhin at bayaran ng chocolates. Hindi ka ba pagod? Maso yung tanong niya kay Alana habang nakaupo sa kanyang mga hita sa backseat ng sasakyan. Sumandal ito sa kanyang dibdib at ilang sandali lang ay naririnig na naman niya ang pag-iyak. Nandoon na naman ang tila libo-libong mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib para sa sakit na pakinggan ang bawat tikbi nito. Kung pwede lang niyang akuin, ang lungkot na nararamdaman nito ay hindi siya magdadalawang isip na kunin iyon upang mapagaan ang loob nito at bumalik ang dating sigla ng dalaga. Namimiss ko na ang tatay ko. Hindi ko na kaya. Umiiyak na sambit nito. Don't say that, please. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Bulong niya. Umiling ito. Ang tatay ko ang kailangan ko. Nasasaktan siya sa katotohanan nang wala siyang magawa dahil hindi na niya kailanman maibabalik ang gusto nito. Wala magagawa ang yaman at kapangyarihan niya para ibalik ang yumao nitong ama. Kahit siya ay hindi na alam ang gagawin upang pasayahin ito. Huwag kang mawala ng pag-asa, please, Lil Kitan. Huwag kang sumuko. Nandito ako at mamahalin kita tulad ng pagmamahal at pag-aalaga sa iyo ng tatay. Pilit niyang pinupunasan ng mga luha nito samantalang ang puso niya ay tumatangis din para dito. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako. Gusto ko makapiling ang tatay ko. Ang mga salita nito ang tuluyang nagwawasak sa kanya.